You didn't even think before you lay down next to me. Pagod ang katawan ko, kailangan kong mahiga. Humarap si Amor kay Lucas. Nakatitig sa mukha ng binata sabay haplos ng mukha nito. Tomorrow we will go to your therapy session. I want to know your progress. I want you to get out of there and want you to get better. When we return to Manila, you will think of nothing else but to sleep, eat, and be happy. I want to see your smiles again, not only on the lips and cheeks but also on your eyes. Kalimutan mong nakaraan. Iwan mo sila kung nasan man sila ngayon at abalahin mo ang kasalukuyan. Marahan na hinalikan ni Lucas si Amor sa noo. Maya-maya, niyakap niya ang dalaga at nagsalita ulit. I want to visit our little angel too. Saglit na bumangon si Amor at kinuha ang telepono niya. Tumungo to sa gallery at may pinakita kay Lucas. Iyan siya. Familiar ba siya sa'yo? Kumunot ng noon ni Lucas na makita ang isang litrato na may maliit na puting kahon at pinapalibutan to ng maraming tulips. Yan yung... Saglit kinuha ni Lucas ang telepono at tumungo sa social media ni Amor. Tiningnan ang post ng dalaga noong 2016 at may nakakaption na, Heaven will hold you before we did. Saka binalik ni Amor ang telepono nito sa itaas ng mesa. Hindi pa rin makapaniwala si Lucas. Nakatitig pa rin siya sa larawan na iyon habang naka-zoom. Let's sleep, nighty. Saka tinilikta ni Amor si Lucas. Hindi maiwasan ang dalagang maging emosyonal ng mga oras na iyon, bagamat kailangan niyang malampasan ang ganoong karanasan. We got to put our past behind us. Bad things happen and we couldn't do anything about it. Let's start a new day and new memories. This time, I won't leave you. Malambing na salita ni Lucas sabay halik sa leeg ng dalaga. Kinabukasan, may nakalimutan ka pa ba? Iwan mo na tong mga gamit dito at ibigay mo na sa susunod na titira dito. Iiwan ko to sa may-ari ng bahay, yung matanda, si Inang. Let's talk to her then. Magpaalam ka na rin sa kanya. Dinulog ni Lucas at Amor ang tahanan ng matanda. Maaga pa't katatapos lang ng matanda na mag-almusal. Mabuti naman. Abay dapat lang na huwag kayong maghiwalay. Normal lang naman sa mag-asawa ang problema. Nakangiting wika ng matanda sa dalawa. Nagkasundo na kayo mag-asawa. Asawa? Takang saad ni Amor, ngunit bigla naman sumingit si Lucas. Maraming salamat po, Inang. May naiwang mga gamit sa bahay na iyon. Sa inyo na po. Aalis na po kami. Hinawakan ni Lucas ang kamay ni Amor. Nakangiti ang mga ito at nang akma na sana silang tatalikod nang magsalita ulit ang matanda. Amor, paano kapag babalik yung binatang lalaki dito? Anong sasabihin ko? Kumunot ng noon Lucas sa sinabi ng matanda. Lalaki? Bumalik si Lucas, humarap sa matanda. Katrabaho ko yon, Lucas. Pakisabi na lang Inang na bumalik na ako ng Maynila. Sige po, aalis na kami. Hinina ni Amor si Lucas palabas ng compound. Huminto sa paglalakad si Lucas dahil hindi ito mapakali sa sinabi ng matanda. Anong lalaki? Sino siya? Wala nga yun. Pumasok ka na sa loob, maabutan tayo ng traffic sa daan. Hindi nagpatinag si Lucas. Hindi siya makontento sa sagot ni Amor dahil iniisip ng binata na may tinatago pa ito sa kanya. Maya-maya lamang, may kotse nang biglang huminto sa harapan nila. Napatanaw ang dalawa kung sino yon. Nang lumabas ang lalaki, nakangiti ito at nakatingin kay Amor. Napatingin si Amor kay Lucas nang makita na sa lubong na ang mga kilay ng binata dahil sa hindi inaasahan na may ibang dumadalaw pa kay Amor. Nang makalapit ang binatang lalaki, kaagad nagsalita ito. Good morning. You seem to be errands today, my dear sister. Bumaling ng tingin kay Lucas. If I'm not mistaken, you're Attorney Lucas Montenegro, aren't you? May naglalarong ngiti sa kanyang mga labi nang binalingan niya ang dalaga na hindi agad nakapagsalita dahil sa pagkabigla. My dear sister, Amor? Binalingan ni Lucas si Amor na nakatingin na sa kanya. What the shit is going on here? Aniya at naging matalas ang mga tingin sa binatang lalaki na hindi maalis-alis ang mga ngiti sa labi. It will be fun, wika niya at tumalakak. Tahimik ang pagitan ng tatlo nang basagin niyo ng binatang lalaki. So, babalik ka na pala ng Maynila all of a sudden? Why are you asking her? Who are you? Biglang salita ni Lucas. Nakangiti pa rin ang binata, nangaasar kay Lucas habang si Amor hindi magawang makasingit sa usapan nilang dalawa. Well, I am just his brother. Brother?
Nagibit balikat ang binata at bumaling kay Amor sabay kindad. I'll go ahead. Papasyalan na lang kita sa Maynila kapag may oras ako. Tsaka naghihintay pa kami ng sagot mo. 1 linggo na yon. Tatawagan na lang kita. Sa ngayon may pupuntahan pa kami ni Lucas. Fine. But don't forget your decision, Ina. We'll be waiting. Bumaling ang binata kay Lucas. Attorney Montenegro, take care of my beautiful sister. See you later. Tsaka tumayo. Akma pa sana tong gayakap kay Amor nang humarang si Lucas. Mas lalo nagkaroon ng interes ang binata kay Lucas. Samantala, brother, kailan ka pa nagkaroon ng kapatid, Amor? Bahay ampunan. Kumbaga, simula nang mapadpad ako sa bahay ampunan, siya na yung naging kapatid ko roon. Nung nasa 10 taon na siya, may hapon na kumuha sa kanya. Is that so? Sinilip ni Amor ang mukha ni Lucas. Seryosong nagmamaneho, kaya naman kinuha ni Amor ang kamay niya at sinalikop yon. Napatingin naman si Lucas at napangiti. Hinalika ng likod ng palad at hindi na nagtanong tungkol sa lalaking yon. His name is Joseph. Joseph Alvarez? I'm just saying. Saglit binalingan ni Lucas si Amor. Bumalik din ang tingin sa daan pagkatapos. Makalipas ang 2 oras na biyahe, mabagal ang paktakbo ng sasakyan ni Lucas. Dumiretso muna ang dalawa sa ospital. Every time magkakaroon ka ng therapy session mo, sasamahan kita. And also, I need you to take an ultrasound. Ha? Hindi na, Lucas. You can't say no. Napabuntong hininga na lang si Amor at di na nakipagtalo pa kay Lucas. May punto ang binata para gawin niya yon dahil sa nangyari sa kanya. Nais lang makasigurado si Lucas na natanggal na ang maliliit na bato sa matres nito. Nasa therapy session si Amor habang si Lucas nasa labas ng klinik. Hinihintay na matapos ang dalaga. Maya-maya ay naisipan tawagan si Mario para alamin ang family background ni Joseph Alvarez. Yes, all information about him. Send it to my email. Everything. Kahit record niya sa bahay ampunan, alamin mo. Yes, Sir Lucas. As soon as possible po. Okay. Dahil matatagalan pa si Amor sa kanyang therapy, lumabas muna saglit si Lucas para bumili ng kape. Habang siya naglalakad papalabas ng ospital, nakasalubong ni Lucas si Joseph. Nagdiim ang bagang na makitang nakakaasar ng ngiti ng lalaki. Destiny, isn't it? Are you following us? No. I'm working here for your information, Attorney Montenegro. Would you mind if I buy you a coffee? Dahil nagkaroon din ng interes si Lucas kay Joseph, pumayag tong makipag-usap. What do you want? Seems like you know me for a long time. Have a coffee break first. Matatagalan pa yon si Ina. Just answer my question, Joseph. Anong kailangan mo? Sumimsim muna ng kape si Joseph bago nagsalita. Wala pa siyang sinasabi, kuhang-kuha niya na ang galit ni Lucas. About Ina. She is my biological sister. Kung nagtataka ka kung ba't siya napunta sa isang bahay ampunan, yun ay dahil para mailigtas siya sa mga taong naghahabol sa mga magulang namin noon. Oo, wala din siyang alam at kamakailan niya lang din nalaman na may totoong pamilya pala siya dahil pinahanap ko siya. Kung itatanong din kung saan ako ng mga panahong yon, binigay ako ng nanay namin sa kapatid niya na may kaya sa buhay. Kung tatanong mo rin bakit ako lang, tapos nasa bahay ampunan naman si Ina, yon ay dahil babae siya. Alam ng mga magulang namin na mas ligtas siya kung... Alam niyo ba kung anong hirap ang napagdaanan niya sa kamay ng unang taong umampun sa kanya bago ko siya binigyan ng panibagong pag-asa? You have no idea. At alam mo rin ba, nang dahil sa'yo nagkakaganyan siya? You have no idea. You know what? It's not a big deal kung paano kami nagkita ulit na magkapatid eh. Ang mahalaga, hindi ko siya kinalimutan ng ilang taon. You say I was careless? It came from your mouth, not mine, attorney. Wala sanang therapy session ng kapatid mo kung di ka naging pabayang guardian niya. I was there when she suffered from her depression and anxiety. She can't even eat, sleep, and she become an overthinker. Can you imagine how painful is that? Ngayon mo sabihin kung may karapatan ka na isama siya pabalik sa poder mo. Sa mga oras na yon, hindi nakapagsalita si Lucas. May punto at tama ang lalaki. Ngayon, hindi niya alam kung may karapatan ba siya talaga na isama pabalik ng lugar niya si Amor o hahayaan niya na lang tong mapunta sa poder ng totoong pamilya nito. Nakikita sa mukha ni Lucas ang pagkabigo habang si Joseph may ngiting tagumpay na nakaguhit sa mga pisngi nito.
Maya-maya huminga ng malalim si Lucas at naging blanco ang diwa. Kung sa palagay mo, panalo ka na sa lagay na yan, mag-aral ka muna ng psychology nang sa gayon mabilog mo ng gustong utak ko. Ngumisi na nakakaloko si Lucas at sumimsim ng kape. Nakita niyang medyo napikon din si Joseph sa kanyang sinabi. Tumayo siya, diretsong tingin sa kaharap at gumisi ulit. Try your best next time. Ako nang sasagot sa tanong ninyo kay Amor. Hindi siya sasama sa'yo o kahit sino sa maangka ninyo. She's mine. Thanks for the coffee. Napakayom ng kamoo si Joseph nang talikdan siya ni Lucas. Habang si Lucas bigla na lang naging seryoso ang mga mukha dahil sa mga nalaman nito. Aminado siyang natakot siya at sa mga oras ding yon nagulat sa mga nalaman. Your name is Ina Amor Alvarez? I don't care. To me, you'll be a Montenegro too. Not now, but soon. Dumiretso na si Lucas sa klinik kung saan nandoon si Amor. Sakto lang din ang pagbalik niya, natapos na rin ang therapy nito. Saglit muna nakipag-usap si Lucas sa therapist ni Amor at kinumusta ang lagay ng dalaga. Ayon sa pag-oobserba ng doktor kay Amor, magaling na ang dalaga at wala nang alalahanin pa sa kanya. Naging panatag naman ang loob ni Lucas at nagpaalam sa doktor na aalis na sila. How is it? Aniya sa dalaga. I am more better now. Where have you been? May kinausap lang nakakilala. Let's go. Everyone's waiting for you. Sunod-sunod naman na tumango si Amor at hinawakan ang kamay ni Lucas. Amor? Tawag ni Lucas sa kanya nang nasa loob na sila ng sasakyan. I want to ask you a favor. Favor? Ano na naman yun? Please don't talk or tell me anything, white lies. When you do that every day, without realizing it becomes your habit, wala namang mawawala sa'yo kapag ka nagkatotoo at nagpakatotoo ka lamang sa sarili mo. Lucas? Humarap si Lucas sa kanya at ngumiti. Ginawa na ng halik ni Lucas si Amor sa labi. I overthink, but not because I want to be sad. I'm just scared that one day, you're lost in my eyesight again. Napayakap naman si Amor. Simula ngayon, lahat ng sekreto ko sasabihin ko na sa'yo, pangako. Are you ready to tell me a story about your biological brother and family? At inaasahan na nga ni Lucas na magugulat si Amor sa kanyang sasabihin. Patawad, kung kailangan ko pang ilihim sa'yo ang mga personal na impormasyon. Sa totoo lang, hindi pa rin ako makapaniwala. May mga totoong pamilya pala ako at saka hindi rin ako sigurado kung totoong pamilya ko ba talaga sila. Walang lukso ng dugo. Ewan. Tatango-tango si Lucas sa mga sinabi ni Amor. Maski ang binata, hindi rin nakumbinse sa paniniwala na iyon ang totoong pamilya ni Amor. When did you first see them? Kumusot ang noo ni Amor dahil inaalala niya pa kung kailan at saan. Sa Bulacan lang din, sa munisipyo ng San Jose del Monte. Si Joseph ang unang nag-approach sa akin. Then he asked me kung pwede ko ba raw makausap. Pumayag naman ako during break yon. Sinabi na kuya ko raw siya. May pinakita siyang mga litrato namin. Totoong meron, ngunit sanggol pa kami noon. Mga 1 linggong nakakalipas, dinala niya ako sa bahay nila. Nandun ang mga magulang raw namin. Patuloy na nagkukwento si Amor habang si Lucas nakikinig at inaaral bawat eksena sa kanyang isipan. Kilala raw nila si Nanay Elena. Naging kasambahay daw ng isa sa mga kanila si Nanay Elena at stop. Hindi na pinatapos si Lucas ni Amor magsalita nang marinig ang pangalan ng babaeng umampon kay Amor. Bakit, Lucas? Nothing. Let's go home. I'm starving. Ha? Bumaling si Lucas kay Amor at saka ngumiti. Maya-maya seryoso ang mukha niya habang nagmamaneho. Ang lalim ng iniisip nito dahil sangkot na naman ang babaeng si Elena sa pagkikita ng pamilya ni Amor. Pagdating ng dalawa sa mansyon ng Montenegro, hindi muna lumabas ng sasakyan si Lucas. Saglit na tinawagan ni Lucas si Tyron na sundin si Amor sa labas ng mansyon. Bakit? Hindi ka papasok? May sasaglitin lang ako, babalik din ako kaagad. Pagdating ni Tyron, kaagad lumabas si Amor. Tuwang-tuwa si Tyron na makita si Amor, subalit hindi maiwasin ni Amor na tingnan si Lucas. Pumasok na kayo, may sasaglitin lamang ako. Tumango lang si Tyron at giniya si Amor papasok ng mansyon habang si Lucas ay nagmaneho pabalik. Ang dami ng tumatakbo sa isipan nito dahil sa biglaang pagpapakita ng pamilya ni Amor at sangkot ang babaeng si Elena. Let's play a game. Aniya at minabilis ang takbo ng sasakyan nito.
Alas 4 ng hapon nang bumisita si Lucas sa Correctional Institutional for Women or lungsod ng Mandaluyong. Attorney Montenegro, kamusta? Long time no see. Magalang na pagbati ng warden kay Lucas nang pumasok agad to sa loob. 4 na warden ang nakabantay, 2 lalaki, 2 babae. I want to see her. Ani at alam na kaagad ng mga warden kung sinong tinutukoy nito. Right away po, attorney. This way po. 2 warden ang nag-escort kay Lucas. Habang nilalakad ang hallway, hindi maiwasan ni Lucas na igala ang mga mata sa field kung saan may ilang mga preso doon. Nakasunod ang mga mata sa kanya na akala may mga buitring gustong umatake sa kalaban. Naghintay ng ilang minuto si Lucas sa isang kwarto kung saan para lang sa kanya at sa presong bibisitahin nito. 4 na CCTV ang nandoon, bawat sulok may nakalagay. Pagdating ng ginang, isang ngiti kaagad ang sinalubong sa kanya. Parang alam ko lang na bibisitahin mo ako ngayon, attorney. Napanaginipan kasi kita kagabi. Malakas ang loob ko. Dadalawin mo ako ngayon? Naupo ang ginang matapos alisin ang poses nito sa pulsuhan. Anong kailangan mo at napadalo ka sa akin ngayon? Malakas ang loob ng ginang na asarin si Lucas gamit ang boses nito na nang aakit. Dediretsohin na kita. Kilala mo ba kung sinong totoong magulang ni Amor? Paano mo sila nakilala at anong kondisyon nila sa'yo bago mo kunin si Amor sa ampunan? Just answer me directly too. Ayoko ng paligoy-ligoy na usapan. Napangiti ang ginang. Pinatong niya ang magkabilang siko sa itaas ng lamesa tsaka nangalumbaba sa harapan ng binata. Lahat ng itatanong mo kaya kong sagutin, pero sa maraming kondisyon. Hindi ako po pwedeng magsalita na lamang ng walang kapalit. Lahat pera-pera na, Attorney Montenegro. Name your price. Mas lalong nagalak ang ginang sa sinabi ni Lucas. Hindi na bago sa binata ang ganitong usapan. Name my price. Talaga ba? Kaya mong ibigay kahit magkano? Just tell me everything you know. Money is not a problem here. I want you to tell me all the details. Tatango-tangong sumang-ayon ng ginang. Ilang segundo lamang nagsimula na tong magsalita. 5 milyon. 5 milyon at kalayaan ko kapalit ang impormasyon ng mga nalalaman ko tungkol sa totoong pamilya ni Amor. Ngumisi ang ginang. Matalas ang mga tingin kay Lucas habang naghihintay ng sagot. Name your price, hindi ba? Yan, 5 milyon at kalayaan ko sa impyernong kulungan na to. Naiirita na ang ginang. Hindi pa rin nagsasalita si Lucas. Maya-maya may kinuha si Lucas sa bulsa ng coat nito at inilapag sa itaas ng mesa. Isang tseke at blanko ito. Nanlaki ang mga mata ng ginang nang iabot iyon ni Lucas sa kanya. Nang akma ng kukunin ito ay kagad ding binawi ni Lucas at nagsalita. At sa palagay mo ba, maniniwala ako sa mga sasabihin mo? You cannot fool me, Mrs. Contreras. Ngumisi si Lucas nang may matatalim na titig sa ginang. Mabubulok ka sa kulungan na ito. Tsaka binalik ni Lucas ang tseke sa bulsa ng coat nito at tumayo. Hayop ka? Manluloko? Ano ang akala mo sa akin, ha? Hindi nagsasabi ng totoo? Gusto mong malaman ang totoong pagkatao ni Amor? Hindi ba? Ang tungkol sa pamilya niya? Ano? Buisit ko, Montenegro. Akmang susugurin ng ginang si Lucas nang hawakan siya ng 2 warden. Humakbang papalapit ang binata sa kanya at dinuro. Unang pagkikita pa lamang natin, wala na akong tiwala sa iyo. The truth is, hindi ako interesado sa totoong pamilya ni Amor. Kami na ang pamilya niya, ako na ang pamilya niya. Don't mess up with me, woman. Before I leave this place, I have a special present to you. You will see later. Walang hiya ka talaga, Montenegro. Magbabayad ka ng malaki. Ngumisi ang binata. I can pay you double kapag nakalabas ka rito. 10 milyon. You're nothing but a trash. Tsaka lumabas si Lucas sa salid na iyon. Naiwang nagwawala ang ginang at dahil sa sobrang ingay na dulot nito, pinatahimik ng 2 warden at ibinalik sa kanyang selda. Please let me know if there's someone who approached her or visit her. Call me as soon as possible, and by the way, I grabbed some pizzas you can share to everyone. Maraming salamat, attorney. Ang bait mo talaga. Wika na isang warden na lalaki. Natawa ang lahat dahil sa ginawa ni Lucas. Alam niya na bawal yon, ngunit ibabaon naman ng mga iyon para sa pamilya nila.